Gano'n ka nakatagal sa JSI Tandang Sora? Nag-start ng 1998. Hindi ko sure, 8 ata, 8. 1 year? 1 year pa lang, diba? Ako ba? 1 year pa lang. Ano pa lang ako eh, parang 1 month pa lang, 1 year. 1 year na po. 1998, 25 years. Simula nung February. Months pa lang po, 4 months. Since birth po. 2006. Ilang years na yun? 17 years. Hi guys! Welcome to Jesus Sanctuary Tandang Sora Chapter. Ngayon, malalaman natin kung paano nga ba nag-start ang JSI Tandang Sora. Samahan niyo ako! Tara! So guys, nandito tayo sa bahay ng isa sa mga elders ng ating church. Pasok tayo! Good afternoon po, Mami Jen! Ilang years na po kayo dito sa JSI Tandang Sora? 30 years na. Simula nung itinayo yung GSI Tandang Sora, nandito na ako. At salamat sa Lord dahil talagang napakabuti niya. Dahil nakakapanatili sa gawain po ng Panginoon. Unang-una, nagsimula to ng Bible study sa bahay po ni Sister Lita Luna. Kuminsan sa ilalim kami ng Alatiris at mayroon din krusada ginaganap, mayroong medical mission, may feeding. At yun, ang nakakatulong po yun para makahikayat po ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya medyo dumami po ang bilang ng aming Bible study. Kaya naisipan ni ating founder natin na si Bishop Edgar Marbilla na magtayo ng church at purihin po ang Panginoon dahil nataon naman na mayroon po nagbinta ng rights at ginagrab kagad ni Bishop yun. Sa tulong po ng mga leaders and pastors, nakuha po natin yung lote na yun. Kaya yun, nagsimula po ang gawain dun sa Panginoon. Paano nyo po na-overcome yung mga trials and testing sa loob po ng 30 years? Napakaraming mga challenges po sa church, ups and down, grabe. Pero purihin po ang Panginoon dahil hindi naman hinayaan ng Panginoon na manatili tayo sa ganon. Salamat na lang kasi may mga pastors and leaders na nagkakaisa, nagkakatulungan para maitaguyod talaga yung church, yung mga problema, mga financial na pangailangan ng church. Tapos yung unang-una pagpatayo din, pagdagdag para lumaki po yung church na nagkakasundo naman para magtutulong-tulong para maitayo ng maayos yung church. Kaya salamat sa Panginoon dahil marami siyang ginamit para po maitayo ang church. Nakakatuwa nga kasi mga karamihan ng mga tumulong, mga volunteer lang talaga. Yun naman sila, wala naman talaga silang bayad. Salamat lang sa mga puso nila na talagang gusto rin po talagang maisaayos ang church. Yeah, para purihin po ang Panginoon sa gawain dito sa JSI Tandang Sora. Ngayon naman guys, andito tayo sa bahay ng mga taong nakakaalam kung sino-sino ang mga pastor sa nagdaang taon sa JSI Tandang Sora. Huwag kayo maingay katok tayo. Hi! Hi guys! Tuturo mo ko. Hi friends! Gusto namin kayong ihatid sa kung ano ang nangyari sa JSI Tandang Sora. Balikan natin mula nung 1991, 92 nagsimula sila sa Bible study ni Bishop Edgar, katuwang sila Pastor Doming ng JSI Victoria. That time po nag-Bible study sila sa puno ng ilalim ng Aratilis. Tapos nag-conduct sila ng mga medical and dental mission. Kaya naitatag yung JSI Tandang Sora, doon nagsimula. Nakita nila yung potential na magkaroon na ng isang church dito sa Tandang Sora. At sinimulan yun ni Pastor Richard Bato. Diba? Tapos maraming mga activities din, maraming nadagdag kahit paano yung mga panahon na yon. Si Richard Bato po mula nung 1993 hanggang 1999
94 na lang. 94, ganun. Ganun Kasi sila. pumasok pa si Pastor Norman eh. Pagpasok ng ni Pastor Norman. Siyang pasok naman ni Pastor Norman. Pagkatapos si Pastor Norman, Mga hindi rin nagtagal. 1995 din. Pumasok naman siya. Si Pastor Tony Rodriguez. Yun na yung time na dumating na ako naman dito sa GC Sanctuary 1995. Diyan niya nakita yung kagwapuan ko. Ganun naman. Agoy. Pinasok. Tapos, doon nagsimula si Pastor Tony ng 1995. Nagkaroon po ng mga 10 years din mahigit yun. Nagkaroon din si Pastor Tony ng sa panahon niya, nagkaroon ng ng evangelistic night, yung crusade, dyan sa may basket. Isa yun sa ginamit, kaya lalong ang mga kapatiran nadagdagan, yung iba naabot, gano'n ang Tsaka yung iba kasi, medyo dinako din ng Panginoon na naghahanap din talaga din ng church. Tapos pumasok naman si Pastor Adonis. Yan. Sila Pastor Adonis. Sila Pastor Ramean, gano'n. Yan. Ginamit din sila dito sa church mga around 10 years din, matagal-tagal din. Marami rin maraming nadagdag, gano'n ang yung time na yan nakapag-establish na nakapag-establish ng mga ministers, ng yung musicians talaga, naturuan na talaga sila. Nagkaroon din tayo ng mga EGR, ginamit din sila magkaroon ng EGR sa sa Mother Church. Na gano'n doon. Ayan, Ang sumunod naman sila Pastor Pio Madayag kasama si Pastor G Madayag. Sila yung yung ginamit ng Panginoon mga 3 years din. 3 years din sila dito. Nadagdagan lalo yung mga kapatiran dito. Mga kabataan. Mga kabataan lalong dumami. Sila, kasi yung teacher na yan sila Teacher Grace tsaka that time na yun si Teacher Gladys yung mga sila na yung mga Balando sister malalaki na sila din kahit paano mga estudyante nila naging pro na ginamit sila ni Lord para ma-evangelize mga estudyante nila maipasok sa church. Ganun ang mga 3 years nga yun dumating naman si ginamit si Pastor Bird. Dito si naman Pastor Chain ganun. Dito man yung ito naman yung time na nag-start na magkaroon na ng EGR, Encounter God Retreat dito na ang mga nag-facilitate ay yung mga leaders na dito sa sa Tandang Sora. At salamat din sa Panginoon. Mula noong dinala sila dito ng Panginoon, naka 3 batches na tayo, di ba? Tapos sa term din ni Pastor Bert, yun. May na-raise up naman naglingkod naman sa Lord. Si Pastor Susan, si Pastor Gaspar, na naging katuwang ng mga lingkod ng Lord dito sa Tandang Sora. At napakabuti ng Panginoon. Lalawig na tayo. Hindi lang pang Pilipinas, pang Japan pa. Kaya magkakaroon po tayo all over the world. Yes. Magkakaroon yan. We declare. Yan, syempre. By faith. Amen. Tutulungan tayo ng mga kapatiran para ma-meet natin yung vision yung talagang vision ng JSI. Ano ba talaga ang vision niya, 'di ba? Missionary at saka yung musikero, musician and missionary. Ganun po. Kaya mabuti si Lord sa kanyang iglesia. Tapat siya sa mga anak niya, lalo na sa mga tinawag niya. Kaya they are a gift. At marami pang gagawin na kikilos sa atin ng Panginoon para maraming maabot na lugar. At simula ngayon yon. Antayin po natin. Fasten your seatbelt. Lalawag din ang territorial ng JSI. Tandang Sora. At last guys, andito na tayo sa pinaka-last stop at malalaman natin ang mga achievement this past years. Tara! Dahil sa grace at blessing ng Lord, marami tayong mga naging project. Una, yung church beautification, yung ceiling natin, tapos nagkaroon din tayo ng repainting, tapos yung stage, yung sobrang laki ng improvement ng stage natin, from the scratch na, yung itsura ng stage natin dati, yung parang semento lang,
naging tiles na siya, tapos nagkaroon tayo ng mga enhancements sa mga lights. And then, yung sa Japan mission, ito yung ano natin parang major projects nitong 2023. Nagkaroon tayo ng concert, naganap to last September, and yung proceeds talaga nun is magagamit talaga natin sa Japan mission. Tapos nagkaroon din tayo ng mga outdoor fellowships from the kids, sa youth, sa mga moms, and mga dads. At talagang nag-grow talaga yung bawat isa through this, sa mga gawain na to. Tapos nagkaroon din tayo ng mga EGR, tinatawag natin Encounter God Retreat, and nafa-follow up yon ng discipleship trainings, at hanggang ngayon is patuloy pa rin yung mga training ng ating mga kabataan. And simula ng pandemic, ang ating online service is ongoing pa rin siya. Hindi siya nawala kasi nakita natin yung advantage niya na nare-reach out pa rin natin even mga nasa ibang bansa, nakokonekta natin sila kay Lord. Ayun. Tapos yung projects din natin, nagkaroon tayo ng mga raffle for a cause. Involved dito is yung mga kapatiran natin na pag meron silang need. And yung congregation ng Sanctuary, Jesus Sanctuary, is nakakatulong sa kanila, particularly sa kanilang financial assistant. At nagkaroon din tayo ng yung pagbibigay sa iba, lalo ng pandemic. Yung nakita natin yung pag-reach out sa mga tao, kahit na simpleng bagay na bigas, sardinas, noodles, yung mga ganun, is nagampanan ng church yun para maramdaman nila yung love ng Lord. Ayun. And yung meron din tayong mga enhancements sa mga audio natin. Yun, naging project din natin yun kasi talagang nag-effort tayo sa mga t-shirt, nagbenta tayo, lahat tayo nag-effort dun Ayun, yung proceeds niya is malaki rin siya, kaya yung audio equipment natin is napalitan talaga siya ng mga bago. Ayan guys, nakita nga natin kung gaano kabuti at faithful ng Lord sa JSI Tandang Sora. Hindi biro ang 30 years pero nagpapatuloy at pinapatatag pa ito ng ating Diyos na buhay. Mula noon, ngayon at sa marami pang mga taon. Sis Glyza Balando at your service! Bakit ka naman nag-stay? Hindi naman ako ready. Wait lang, ano ba yun? Bakit ganyan? Dito kasi ang love ko nag-continuous lang po ako kung saan ako nagmumula. Ba't nag-stay? Hindi, syempre nakita ko dito ako lumago sa pananampalataya. Naramdaman ko si Lord dito sa loob. Siyempre, unang-una siyempre, masaya kasi dito sa church na to Hindi kasi, syempre gusto ko mag-serve kay Lord. Yeah. Kasi, nandito si Lord. Para maglingkod sa Panginoon. Kasi dito sa JSI ko talaga nakita yung nahanap yung family ko sa Panginoon. Wow! Mahal ko si Lord. Masaya. Kasi bawal umalis. Kasi gusto ko po mag-serve kay Lord. Kasi love ko si Lord. Siyempre, dito ko nakilala si Lord. Tapos yung family talaga, naramdaman ko yung pag-welcome sa akin dito nung Tandang Sora. Hello! Ayan. Nandyan kayo at nandito naman ako. Gusto ko sana nga samantalay ng pagkakataon na ito para ipaabot ang aking pagbati at taus-pusong pasasalamat sa Panginoon sa pag-abot po ng Iglesia ng Jesus Sanctuary International Gospel Mission Tandang Sora Chapter sa ika-30 taong anibersaryo. Truly that our God has been faithful for the past year. Hindi madali ang ating pinagdaanan. Mahirap, salimuot, maraming pagsubok, may mga nagkakasakit, may mga nagkakaproblema, may mga pamilya na nagkakaroon po ng mga sitwasyon. Subalit nakita po natin na sa lahat ng iyon, God has been so faithful. That's why this is a year to celebrate. I believe it's an honor na tayo po ay maging bahagi ng pagdiriwang po ito. Again, from your pastor po, Pastor Albert Cabutin,
dito po sa ating iglesia ng Jesus Sanctuary, bumabati po ng isang pinagpala at masayang pagdiriwang po na ika-30 taong anibersaryo po sa ating pong pamilya dito po sa Jesus Sanctuary, Tandansora. And I declare that the Lord will continue to prosper every work po ng mga kapatid po natin dito sa kanilang mga ministeryo, sa kanilang po mga pamilya, at sa iba't ibang aspeto pa po ng ating pong buhay. Umaasa po tayo na sa taong pong 2024 na ibibigay ng Diyos at idadagdag ng Diyos sa atin. Yan po, ang simbolo po ng 4 is house, meaning may itatayong tahanan sa taong ito. At we believe this is the house of God. Amen? Kaya isama po natin sa matinding pananampalataya at deklarasyon na sa taong 2024, masimulan na po ang bagong iglesia ng Jesus Sanctuary, Tandansora. So thank you very much. Let's celebrate. Let's give thanks to our God. And let's continue to declare that He alone is our God. To God be the glory. God bless you all. Amen.